Ma'am, si Colonel Nolasco, how's the parang professional links sa inyo? This is the reason why we don't want to discuss confidentially. And yan, kaya may batas na bawal pag-usapan ng confidential funds. Ulit na namin sinasabi sa House of Representatives. Ma'am, pero tama po ba yung testimony kanina na it was you who designated? We will wait for Colonel Nolasco. Alam nyo mga katropa, ang confidential fund po, kung titingnan po natin sa ating batas, wala pong nagbabawal, hindi po bawal ito. Yung ginagawa po ng Kongreso na pag-iimbestiga kay Pipi Sara, ay wala pong nagbabawal na batas. Hindi po totoo yung sinasabi niya na nasa batas daw po ang pagbabawal na pag-usapan sa publiko ang confidential fund. Wala pong ganun. Unang-una po kasi, ang COA ang may kapangyarihan upang imbestigahan yan. Sila po ang naglatag ng mga alituntunin kung para saan yung confidential fund na yan o yung intelligence fund. Sila din po ang nagbigay at naglatag nito yung mga bawal at hindi pwedeng paggamitan nito. Nakasaad po yun sa kanilang circular noong 2015. Sila po ang pwedeng mag-imbestiga nito. Kaya po wala pong katotohanan yung sinasabi ni BP na hindi po pwede itong imbestigahan. Ngayon, sa Kongreso, pinagbabawal ba? Hindi rin po. Kasi po, ang Kongreso at ang Senado ang nag-a-aproba nito. Yung budget na yan. Ay kaya po may kapangyarihan sila na ito ay pag-usapan at tanungin. Hindi po siya makakatanggi doon. Kaya po ang Kongreso ngayon ay nag-iimbestiga dyan. Ayun po ay in age of legislation. Hindi po para siya ay ikumbik o hatulan. Kasi nga po, ganun po ang trabaho ng Congress saka ng Senado. Magkaiba po yun sa korte. Nagaya ng akala ng iba. Ngayon, tinatanong lang naman siya, hindi naman siya para i-convict o ano. Tinatanong sa kanya dahil nakitaan siya ng possibility na may anomalya, may paglabag sa circular na inilatag ng COA. Kaya po tinatanong siya na ayaw naman niyang sagutin ng maayos. Nihalabalan pa niya at ginagawa pa niya ang kanyang asal. Binabastos niya yung mga congressman na hindi dapat yun mangyari. Ngayon, ano ba ang nangyari dun sa confidential fund ni Inday? Kasi po, nung nang humingi ang Kongreso ng mga resibo na galing sa OBP at saka sa DepEd sa COA, ayun po ang nakarating sa kanila. Sinabi ng COA na yung 125 million ay ginastos lamang ng OBP sa loob ng 11 araw. Kaya po nagduda ang mga congressman. Kaya tinatanong nila, saan ginamit yun? Bakit ganun kabilis? Ay dyan na nga po lumabas yung mga resibo na nakaduda-duda, lalo na yung mga pangalan at kung saan ginastos ito, kung talaga bagang ito nagastos sa dapat. Kasi po meron po inilagay din ng COA na hindi dapat paggastusan nun. Kapag doon po yun laan ay yun po ay paglabag at ibabalik mo po, kailangan yun. Hindi mo pwedeng hindi ibabalik yung
yung pondong yon kung ginastos mo ito sa mali na paraan, dahil doon lamang yan nakalaan sa mga inilista ng COA na dapat paglaanan ng confidential fund. Ganon din po sa presidente. Ngayon, bakit po hindi imbestigahan sa Kongreso ang presidente? Kasi naandun din po kapag ka ang nalalagay na ay yung national security, doon po yung pumapasok. Hindi po pwedeng ihayag sa publiko. Kung ito man po ay iimbestigahan mo, tatanungin mo, hindi mo pwedeng sa publiko. Gawa ng national security. Doon po yun lumalagay, doon po yung tumatakbo. Kaya nagtataka kayo dahil bakit ang presidente hindi na-iimbestigahan. Dahil nga po doon sa national security, malalagay po yun doon, ma-involve po sila ay pwede. In fact, hindi rin po sila immune sa mga kaso. Pwede silang kasuhan, hindi katulad ng presidente na hindi pwede. Dahil nga po sa national security, siya po ang chief architect ng ating lahat ng pulisiya ng gobyerno. Di ba po ang presidente? Siya po ang mahawak. Kaya hindi po siya pwedeng kasuhan at hindi rin po siya pwedeng imbestigahan kung sa Kongreso. Yan po yung nananatiling confidential talaga. Yung po naman kay BP ay yung mga pwede lang mang-imbestiga ang pwedeng magsagawa noon. Hindi rin po pwedeng basta-basta na lamang tatanungin siya. Hindi po pwede yun. Sino-sino pa ang pwede? Di yung unang-una, COA. Sumunod po ay ang Kongreso at Senado. Pwede rin po yan. Wala po sa batas na magbabawal. Pwede po sila magtanong kung saan ginastos yan. Dahil sila po ang nag-a-approve niyan unang-una. Sila rin po ang nagbibigay kung magkano ang dapat ilaan sa mga budget at saka sa confidential fund. Kaya po mali po yung sinasabi ni BP Sara na siya ay magsahay ng kaso sa Kongreso, at sa Kongreso lang actually ng kaso. Hindi po yung tatayo. Wala pong nagbabawal sa Kongreso na imbestigahan siya. At siya ay malalagay. Diyan lang nagpapatunay na wala pong kaalaman si BP Sara sa batas. Hindi po niya alam yun. At kaya po niya nasasabi yun. Yun pa, kaya nung nakaraang hapon lang na siya ay dadalo sana sa NBI, ay hindi po siya dumalo. Dahil gusto niya ay merong advance question. Gusto niyang kunin yung question at siguro mag-aaralan niya muna kung ano yung mga tanong at isasanggunin niya sa kanyang mga abogado yung dapat isagot. Baka po ganun ang gusto niya mangyari. Ayaw niyang mapahiya at ayaw na niyang masisi siya at baka gamitin pa sa kanya yun yung kanyang sasabihin doon pagka pumunta siya doon ng hindi handa. Kaya gusto niyang kunin niya muna yung mga itatanong ng NBI. Ay hindi natin alam kung ibibigay ng NBI yun. At sabi ni Santiago, yung ano ng NBI ay pag hindi para dumating ay itutuloy na nila sa DOJ. At in fact, meron pa rin nga pong bibigyan sila ng mga sampuina doon sa mga nakausap ni BP Sara nung panahon siya ay nagkaroon ng online press conference. Nasa 10 yata yung mahigit. Sasapi na rin po yun at tatanungin. Kaya dapat maganda na si BP dahil yung kanyang mga sinasabi ay hindi po naayon sa batas. Siya po ay makakasuhan at baka po ma-disbar. Yan po ang delikado sa kanya. Idadaan po sa due process. Kaya po yung mga nag-ano dyan sa EDSA yan, wala po silang rason para pumunta dyan dahil idadaan po si BP Sara sa
due process. Kailangan po yun. Hindi po siya basta-basta aakusahan. Kaya kayong mga nandiyan sa EDSA, kayong mga nagasuporta ni Sara, ay sinasayang nyo lang ang inyong pagod. Kaya kayong mga nandiyan sa EDSA, umalis na kayo dyan at wala yung katuturan niya pinagagawa nyo. Si BP Sara ay dinadaan siya sa due process. Kaya kayo po ay magsialis na dyan at hindi po yan makatuwiran. Nakakagulo lang kayo sa ating bansa. Anong karapatan? Karapatan? Wala po. Sumusobra na ang inyong ginagawa dyan. Nakakaabala na kayo. Si BP Sara po ay niimbestigahan at may due process ang ginagawa sa kanya. Kaya huwag na po kayo mag-aksaya ng panahon dyan. Umalis na kayo. Hindi kayo sasamahan ng taong bayan. Tandaan nyo yan. Ngayon, balik tayo sa confidential fund ni BP. Ano ang kailangan niyang gawin? Ay di ipagtapat na lang niya ang totoo. Pagpunta niya sa kongreso, sabihin niyang gano'n. At yun naman, pag napatunayan na mali ang kanyang pinaggamitan, ay yun ay tungkulin niya ibalik. Yun lang naman yun eh. Pag mali ang kanyang pinaggamitan, natural, ibabalik niya yun. At hindi niya pwedeng hindi gagawin yun dahil labag yun sa ordinansa o yun sa kautusan na inilatag ng COA. Ganun po yun. Hindi naman siya parurusahan. Ang kasi ang akala niya, sinisiraan siya, masisira yung kanyang pangalan. Eh hindi naman po ganun. Gagawin lang niya yung tama. Pag napatunayan na mali ang kanyang pinanggamitan, hindi balik niya, isauli niya yung mga perang yon. At para mailaan sa tama na paggagamitan doon. Hindi yung kanyang itatanggi. Hindi naman siya parurusahan doon eh. Nakala niya. Pero ang masakit nun ay baka siya makasuhan. Dahil yung pong ginawa niyang yun ay unang-una sa impeachment. Yung po yung ground. Tapos baka siya makasuhan pa ng plunder. Ayan po masakit. Pero yun po naman ay isasagawa sa korte na yun. Tapos yung mga impeachment naman ay siyempre sa Congress at saka sa Senate. Doon yun. Yun ang kanyang kakaharapin. Pero sa ng Kongreso ay hindi naman po siya ikukumbik. Pag napatunayan ng ganun ay di yun ang i-report ng committee. Tatapusin na yung hearing at yun ang i-report nila. Yun po ay in age of in age of legislation. Yun po. Kaya ang panawagan ko kay BP Sara ay makipag-cooperate ka na. Huwag mo nang labanan yan dahil wala po sa batas yan. Hindi po totoo ikaw ay naargabyado dahil lahat po ng ginagawa ay medyo process. In fact, yung pagsasampa sa iyo ng disbarment case sa Supreme Court ay due process din po yun ni Secretary ka doon. O inanal niya doon, inihain na doon. Yun po, kakaharapin mo yun. Sasagutin mo. Tiyak na ikaw ay padadala ng Supreme Court para sagutin yung kanyang inihaing kaso sa iyo. O anong masasabi mo? Ngayon, magdidesisyon niya ng Supreme Court. Pero sa akin nakikita ay mukhang ikaw ay padidisbar. Dahil mas matindi yung mga pinagagawa mo. Publicly pa. At talagang pinatutunayan na talagang mismo ikaw ang nagsabi at actual dahil nasa live stream ka. Doon ka madadali. Yun ang hirap. Doon naman sa ibang kaso,
ay siguro tatayo yun ay baka matagal-tagal yun. Ang masakit nito ay baka yung impeachment ay umusad ngayon. Ay ngayon may balita yata na haharangin daw ng Senate. Ay yun, doon lamang, doon magkakaproblema sa Senate. At kasi malapit na ang eleksyon baka yan ay magkampi-kampihan dahil meron ng 8 magkakakampi dyan yung mga humihiling na dagdagan ng ibalik yung mga inalis na tinapyas sa budget ng OBP. Yun, tiyak na yun ay yun. Paano kung makarecruit pa? Hindi baka hindi maka-convict si BP sa impeachment. Hindi yun uusan, pero baka hindi makonvict dahil merong mga senador na haharang doon. Yun ang mangyayari doon. Actually, hindi mapipigilan yun ng yung ginawa ng presidente na ibinulugar ni Katonyeng. Hindi po yun tiyak na yan ay uusan pa rin sa Congress. Po, dahil yung mga makabayan block na yan hindi naman kontrolado yan, wala yan sa majority, kaya baka yung mga yan na mag-usad yan ay tiyak na papanigan din yan ng iba, baka tumayo doon at di naninidigala na delikado si BP dyan sa impeachment. Pero tingnan na lang po natin sa susunod na mga araw kung anong mangyayari. Basta ang gawin na po natin ay maging kalmado po tayo at manalangin po tayo na walang gulong mangyari sa mga darating na araw o panahon. Maging mapayapa po at dire-diretso ang ating ekonomiya. Bagamat ang ating bigas ay may problema tayo, may isa pa yan, dapat yan ay tututukan din ng ating gobyerno. Bakit nagkakaganon? Sa kabila ng pagtapyas ng gobyerno dun sa taripa na laki-laki, hindi mo tinapyasan ng 20%. Ang laki nun. Sinong nakikinabang lang? Hindi mga importer. Bakit nagkakaganon? Yun ang kailangang imbestigahan ng government natin ngayon. Bakit nagkakaganon? Bakit hindi pa nararamdaman ng mga tao ang pagbaba ng bigas sa 40? Kasi yun ang dapat mayroong mabibili ang mga tao, ang mga kababayan natin na 41 o 42 hanggang 45 pesos per kilo. Pero wala po. Ang ngayon ay nasa 50. Kaya yun po ang dapat gawin ng gobyerno. Imbestigahan din. At mayroong problema dyan sa importer. Nandun ang problema yan sa importer o retailer. Nandyan. Kasi dyan na pumapatong yan. Katuwiran ng retailer ay nasa imported dun sa trader. Tatlo yun importer, trader at saka retailer. Ay tinuturo ng mga retailer ay nasa trader daw dahil mataas daw ang bigay sa kanila. Ay malalaman yun, dapat talagang imbestigahan. Hindi po yan basta-basta kasalanan ng gobyerno bakit ayaw bumaba ng bigas. Ngayon meron ng nakikooperate na ang gobyerno, binabaan ang taripa, tapos nakipag-usap pa yung mga importer, tapos bigla magkakaganon. Dun yun, kailangan yun ay sa pangunguna ng ating presidente, pangunahan niya, at saka yung mga ahensya ng gobyerno gaya ng DA, sila ang dapat manguna dyan. Bakit nagkakaganon? Saka hindi lang po bigas mga gulay pati, mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan, mahal din. Yun ang dapat tutukan ngayon. Dahil talaga naman na hindi maramdaman ng
nasa mga laylayan yung pag-angat ng ating ekonomiya, kundi yung mga nasa upper class lang. Hindi po talaga maramdaman ang nasa mga laylayan.